Mga sangkay, meron mong katakot-takot na nangyari ngayon doon sa Indonesia. Alamin po natin. So, actually, iba dapat yung topic natin ngayon mga sangkay. Pero may breaking news kasi, pandaigdigang balita. May naganap daw po na pagyanig doon sa Indonesia, mga sangkay, na sobrang lakas. Umabot daw po ito ng 7.7 magnitude. Isipin nyo kung gaano kalakas yan mga sangkay. Napakalakas kung iisipin, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, guys, isubscribe po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Okay, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alam nyo, guys, nakakabahala na po itong nangyayari ngayon, mga sangkay, sa ating mundo. Kasi, itong mga pagyanig ay parang habagat ng Pilipinas, no? Na ang tagal, o sunod-sunod, o mahaba-habang panahon na. This year, sobrang dami na pong nangyaring pagyanig na puro malalakas. Hindi po mga pipitsugin, di ba? Halimbawa na lang mga sangkay, yung nangyari po doon sa Gensan, sa Pilipinas po yun. Sumunod doon po sa isa sa mga naganap din doon sa Venezuela. Tapos sumunod, Colombia. Mga malalakas po yun. Tapos ngayon na naman, Indonesia. Hindi pa po natatapos yung taon, ha? Mahaba-haba pa po itong lakbayin natin. Mga sangkay, sunod-sunod. Sobrang aktibo po ng, sabi po ng mga scientists, sobrang active daw po ng Pacific Ring of Fire. No, ito po yung parang linya mga sangkay na nakapalibot mga sangkay sa Pacific. Ngayon, yun po yung nagiging cause ng mga paggalaw. At ngayon, ang Indonesia, mga sangkay, ayon nga po dito sa report, powerful na pagyanig ang tumama sa kanila. Imagine, 7.7. Sa Colombia nga, 7.4. Ito, 7.7. Ito po sa isang, ito po ay naganap sa isang probinsya ng Indonesia, mga sangkay. At ito, tingnan po ninyo ito yung mga kuha mga sangkay sa video. Ayan. Grabe. So, paano pa kaya mga sangkay kung doon ito sa malalaking syudad ng Indonesia? Like Jakarta, naku po. Grabe, tingnan nyo. Ganyan po talaga pag nagkakaroon ng pagyanig, ano siya eh, nagiging maalikabok, no? Dahil po sa paggalaw ng kalupaan at mga estruktura. So, nagkanda gulo-gulo yung mga tao dahil sa sobrang lakas. Tapos, ayon po sa report, guys, sinundan pa daw ito ng aftershocks. Dalawa. After po na ito, sinundan agad ng paggalaw, 2 beses ang mga aftershocks, mga sangkay. Ayan o, binalita na rin po mga sangkay ito sa Pilipinas. So, 68 kilometers po ito, 48 miles northwest of Indi, with aftershocks including one measuring 6.1 magnitude. So, yun yung aftershock niya, mga sangkay, 6.1, ang lakas. Grabe. O, ayan mga sangkay. Sunod na to eh. Parang, hindi ko na nga maintindihan mga sangkay kung ano ba talagang mayroon. Anong gustong iparating sa atin. Bakit nangyayari ito sa ating mundo. 'Di ba? Kasi nakapagtataka na. Bakit tila baga sunod-sunod na po ito mga sangkay na mga pagyanig. Ito 7.6. Pero 7.7 daw po talaga. Indonesia's Flores region on Saturday at depth of 10 kilometers upgraded from the initially reported magnitude of 6.9. So grabe yung breaking news ngayon, no? Puro pagyanig. Kaya tayo dito sa Pilipinas, mag-iingat po tayo.
dapat alam po natin kung anong gagawin every time na may ganito na. At actually, kahit papaano mga sangkay, mas educated po yung mga Pilipino ngayon kaysa sa nangyari doon sa Colombia. Sa Colombia kasi, sabi pa nga po ng isang eksperto pagdating po sa paggalaw ng kalupaan sa Pilipinas, mas mas alam po natin ang gagawin kaysa sa Colombia. Kasi sa Colombia, nakita niyo mga sangkay yung after po ng kahit dito, tingnan po ninyo sa Indonesia, kahit po yung gumagalaw na ng lupa, hindi po nila tinatabunan yung kanilang ulo, hindi po sila dumadapa, mga sangkay, hindi po sila nagtatago. Kagaya po nito, ito sa Indonesia, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ayan. Tingnan nyo yung mga tao. Yan na po yung nangyayari, pero hindi po nila alam yung gagawin, mga sangkay. Ayan po. Nasa open area sila, pero ayan po mga sangkay, di nila alam gagawin. Sa Pilipinas, may mga drills kasi po tayong ginagawa. So, alam po kahit po mga bata, mga estudyante, alam na po yung gagawin. Pero sila, hindi po sila educated pagdating po sa Ayan mga sangkay. Ito, may nakikita ako. Ito. Siya lang. Alam niya yung gagawin, yung nakatabon po yung ulo. Na napaka-importante po niyan mga sangkay. Yan. Sa marami, ilan lamang po nakakagawa? 2. Ayan, may isa. 2. The rest, mga sangkay, hindi po talaga alam yung gagawin. Kaya nga lang, mga sangkay, kahit naman anong tabon din natin kahit anong alam pa natin na kumbaga gagawin, mga sangkay, kung yung mga struktura natin, delikado din po talaga. Wala din po, mga sangkay. Kumbaga, malaki pa rin po magiging damage. At sa Pilipinas, ang pinakadelikado ay sa Metro Manila. Kaya nga, nung napanood ko ito, naisip ko agad, paano ay Metro Manila? Wag sanang pahintulutan ng ating Panginoon, kasi, Diyos mo, Marimar, napakadelikado. Grabe ito, Sunod-sunod na to ba? So, ito yung sikat na video ngayon, mga sangkay. Pero ito, ayan sa Indonesia. Tingnan yung mga tao. Grabe, ang lakas. Ang lakas ng na to, Grabe. Nag-issue po sila ng tsunami warning, mga sangkay, actually. Grabe, tingnan nyo yung tubig. Oh my goodness. Ano yun, may tao ba yun? Ay naku po, may tao, yan May tao, guys, ayan. Aray ko po. Oh my goodness. Pero buti na lang sa tubig. Pero sana marunong din sila lumangoy. Grabe. Ayan Oh my goodness, itong nangyayari ngayon. So, ganito po kalala. At ayon po sa report, mga sangkay, 2 na daw po ang naitatalang. Ayan. Ayon sa report, 2 na ang naitatalang nakita, mga sangkay, na sumakabilang buhay dahil po dito sa paggalaw, pagyanig. So, buti na nga lang, mga sangkay, sa probinsya po ito, pambihira talaga itong nangyayari ngayon. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Grabe, Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.